Kinumpirma ng Department of Justice na wala na sa teritoryo ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos ang pulong kasama ng kanilang counterpart officials ng naturang bansa. Samantala, napag-alaman din ng DOJ na may dalang 3 Philippine passport si Ko. Matapos ang makikipagpulong ng high-level team delegates ng Pilipinas sa kanilang counterpart officials ng Czech Republic bandang alas 8 kagabi oras sa Pilipinas, kinumpirma ng Czech Minister of Justice kay DOJ Secretary Frederick Bida na wala na sa kanilang teritoryo ang dating kongresista na si Zaldico. Sa kabila nito, naniniwala ang mga opisyal ng Pilipinas na nasa Europa pa rin ang dating mambabatas. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. At that information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. Ayon kay Secretary Bida, bagamat gusto nilang malaman ng ibang impormasyon, limitado lang anya ang ibinigay sa kanila dahil sa istriktong data privacy law. They're citing Schengen rules and data privacy law. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. Ngunit may hawak namang detalye ang DOJ patungkol sa sasakyan na gamit ni Zaldico sa Czech Republic na sa ngayon ay bahagi na ng intelligence operation. Definitely he was traveling by land. Okay. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Sa naunang inilabas na impormasyon, sinasabing naharang ang dating mambabatas sa boundary ng Czech at Germany dahil sa immigration violation. Ayon kay Secretary Vida, lumabas sa kanilang verifikasyon na may 3 umanong hawak na Philippine passport si Zaldico. And apparently, when we double-check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Zaldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. Mm-hmm. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Hanggang sa April 30 tatagal sa Czech Republic sina Secretary Vida. Bagamat dismayado dahil hindi nila kasama sa kanilang pagbalik sa Pilipinas ang dating mambabatas, sisikapin naman ng DOJ na mapabilis ang pagsasaayos ng mga bagay patungkol sa law enforcement gaya ng Red Notice at International Police Cooperation. Kumpiyansa ang ilang kongresistang hindi uusad ang reklamong inihain laban sa kanila ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Inirereklamo ang mga ito ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act bunsod ng umano'y ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bank transactions na iniuugnay sa kanilang dalawa ni VP Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. May report si Rosalie Coz. Naayon sa batas at kabilang sa mandato ng House Justice Committee, yan ang paninindigan ng ilang kongresistang kabilang sa inirereklamo ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Araw ng Lunes, April 27, nang maghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Carpio, kaugnay ng ginawang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions na iniuugnay sa bank accounts nila ni Vice President Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. Ilang miyembro ng House Justice Panel ang kabilang sa nirereklamo, gayon din ang mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC. Ayon kina mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Shell Chocno, kumpiyansa silang hindi uusad ang reklamo ni Carpio laban sa kanila. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa Bank Deposit Secrecy Law at maski na sa Anti-Money Laundering Act ay mga ano po ito, exception po ito. Dahil nga we're talking here about a case of impeachment. We are in impeachment proceedings and therefore mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to
to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Kasama sa trabaho yan bilang isang member ng Committee on Justice. But again, ang sabi ko nga pero ang una kong naging reaction, how can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena hindi naman kami bilang mga mismong representante, kundi yung buong Committee on Justice. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi rin apektado sa reklamo ni Carpio laban sa kanya. Chill lang tayo kasi alam natin na tayo ay nakatungtong doon sa mga provision ng batas. Hindi tayo natatakot kahit na may attempt sila to intimidate us with this case. Feeling ko this is their way na balikan kami. Kasi ako yung nag-move to subpoena the AMLAC to submit to the committee and testify sa committee yung mga suspicious at covert transactions. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, iginiit na handa ring harapin sa tamang forum ang reklamo. Pero naninindigan nitong hindi saklaw ng tinatawag na confidentiality of bank deposits ang impeachment. Kaya legal anya ang paglabas ng AMLAC records at kinakailangan para sa transparency. Pero kumpirmado po kumpirmado, fake news ang ating presidente, bangag na fake news pa. Mas lalong fake news yung kanyang spokesperson na talaga namang queen of fake news. At syempre, ang kumpirmadong nag-junket lang ang high-level delegation galing sa DOJ na pinamumunuan ni Secretary Vida sa Prague. Nakita nyo naman nakapagdasal sila doon sa Santo Niño de Prague. No? Alam naman, yan talagang naispuntahan mga Pilipino. At I'm sure dahil nagpunta sila doon, nagpunta rin sila doon sa Old Town District, nandoon yung Charles Bridge at nandoon yung astronomical clock. At sigurado ko, dahil nandoon na naman sila, dinala pa sila ng ating ambassador doon na talagang nagyayaya naman sa mga Filipina officials doon sa Prague Castle. At I'm sure nakatikim sila ng Prague food, no, na hindi naman ganun kasarap kaya hindi kayo masyadong maraming na-miss. Pero nakakabuisit, halatang-halata na wala silang dahilan para magpunta sa Prague kasi nandun naman yung ating ambassador. It's not as if wala tayong mission sa Czechoslovakia at alam niyo naman, maski ang ambassador ay hindi secretary, pareho lang sila ng estado dahil ang ambassador ay alter ego ng presidente doon sa kanyang diplomatic post. So pareho lang silang alter ego ng presidente. So halos pareho ang kanilang rangko, bagamat career itong ambassador natin dyan sa Prague. No? At hindi naman kinakailangan na magdala pa ng katutak na tao. Alam niyo ba ang balita ko? Ang balita ko rito, hindi ko alam kung lahat sila ay tumuloy ng Prague. Pero napakalaki ng delegasyon na nagpunta dito sa Austria. At ang pinag-uusapan naman nila ay yung mga employment opportunities dito. No? Pero marami daw doon. Ang total na nag-attend dito sa Austria ay 70 delegates sa panahon na nagtataasan ng presyo ng pagbiyahe via airlines. No? At marami daw doon sa delegasyon na yon ay sumama din sa Prague. Siyempre, since ang Prague naman ay 3 hours by car, 4 hours by train, edi maglamyerda na rin sila para 2-in-1 ang kanilang junket. No? Vienna na ang buong First District ay UNESCO Heritage Site at saka doon sa Prague ng Old Town Plaza ay UNESCO Heritage Site din. No? So ang mga walang habang nagdudusa ang mga Pilipino, wala man lang konsyensya, hayun, linustay ang pera ng taong bayan para sa, alam naman natin na, junket lamang. Bakit? Kasi sinasabi ko na nga, fake news lahat ang sinasabi nila . Bakit pa sila magpapadala ng tao? Alam naman natin, fake news na yung sinabi ni Presidente na nahuli daw si Zaldico sa Prague. At siyempre, dahil fake news na sa pagkakahuli, mawala na dun si Zaldico. Okay, alam niyo po, hindi ako pwede magsalita sa kahit anong impormasyon na nakalap ko bilang isang abogado. Pero po pwede ko magsalita sa mga hakbang na ginawa ko. Mula nung narinig ko yung fake news na naaresto si Zaldico. Ang unang ginawa ko, Biyernes yun, okay? 16. Nung sinabi ni Pangulo sa kanyang fake news na nahuli daw si Zaldico. Sabi ni Claire, hindi raw ever sinabing naaresto, nahuli lang. Ano bang common meaning ng huli? Di ba huli in English is detained or arrest. Hello, that's not, wag na tayo paligoy-ligoy pa. No? Common meaning na lang gamitin natin, nahuli daw at nasa jurisdiction daw ng Czech Republic.
Well, hindi ko alam ano ibig sabihin ng jurisdiction. Pero siyempre, pag tumapa ka naman sa teritoryo ng isang bansa, natural, under jurisdiction ka. Ang hindi alam kasi ng bangag ng presidente, anong definisyon ng jurisdiction. Jurisdiction is legal competence to prescribe conduct and to enforce conduct. Yan ay legislative, prescription of conduct, and enforce, judicial. Okay, so lahat naman, basta ikaw tumapak sa isang foreign country, napapasa ilalim ka sa jurisdiction, pero hindi mo ibig sabihin nun na hinuhuli ka.